Isang security guard ang nagising ngayong umaga para magtrabaho sa isang sikat na mall dito sa Toronto at binaril siya habang ginagawa niya ang trabaho niya. Sa Fairview Mall, sa Shepherd at Don Mills, bandang alas 10 ng umaga. May nagnakaw ng alahas sa loob ng mall at nang harangin ng isang security guard ang suspect habang tumatakbo ito palabas, binaril siya sa tiyan. Dinala siya sa ospital. Ang suspect tumakas sa puting van. Hindi ito bago, hindi ito nakakagulat at yun mismo ang problema. Ayon sa Toronto Police, ang bilang ng jewelry store robberies sa city ay umakyat mula 10 insidente noong 2020 hanggang 48 noong nakaraang taon. Sa York Region pa lang, nagdoble ang bilang sa loob ng isang taon. At sa 2024, may 105% na pagtaas ng ganitong uri ng robbery sa buong Toronto. Ang ginagamit na playbook ay halos parehas sa bawat insidente. Grupo ng mga tao, karaniwan 3 hanggang 10, pumapasok sa jewelry store, may daladalang martilyo, sinisira ang glass display case, kinukuha ang alahas, tumatakas bago pa man makarating ang pulis. Mabilis, maingay. Yan ang ginagawa nila sa harap ng mga tao. At nagsisimula ng lumabas ang mas nakakaalarma pang detalye. Ayon sa investigasyon ng CBC 5th Estate, marami sa mga suspect ay mga menor de edad. Sinasabi ng mga pulis na may mga matatanda na sadyang nire-recruit ang mga kabataan para gawin ang mga robbery na ito. Dahil alam nilang magaan ang parusa para sa mga nahuhuli under 18. Sa Peel Region, ang bilang ng jewelry store robberies noong 2024 ay umabot sa 37. Mahigit 3 beses kaysa sa 10 insidente noong 2022. Sa Toronto, sa loob ng ilang buwan ng 2025, 27 na ang naitala. Kasamang mga martilyo ang mga suspect. Minsan, bear spray, minsan, replika ng barel, at halos palagi sa loob ng mga pamilyar na mall na pinupuntahan ng mga pamilya tuwing weekend. Hindi rin lang alahas ang target. Ayon sa mga investigador, ang makita mula sa mga robbery na ito ay ginagamit para pondohan ang mga ibang uri ng krimen, vehicle theft, home invasion, at mas malubhang aktibidad. Ibig sabihin, ang bawat basag ng display case sa loob ng mall ay may koneksyon sa mas malalaking network na nagpapatakbo sa labas nito. Property crime ito sa ibabaw pero may mas malalim na ugat. Ngayon, nandito tayo, isang security guard. Trabaho niya ang protektahan ng mall. Nang ginawa niya yon, binaril siya. Hayagang ginawa ito sa loob ng isang mall sa gitna ng umaga. At dito ang tanong na kailangan itanong, kung may batas tayo, kung may parusa tayo, bakit patuloy pa rin nangyayari ito? Hindi ba dapat takot ang mga taong ganito? O matagal na nilang alam na hindi dapat sila matakot? At kailangan na nating tanungin, ano ba ang ibig sabihin ng ligtas at para kanino? At ngayong may tools na tayo katulad ng AI, ito naman ang sabi niya. A security guard doing their job is not collateral damage. They are the last line of defense in a system that has repeatedly failed to stop organized retail crime from escalating. When society normalizes this level of violence as just another robbery, it signals to communities, especially immigrant and working class ones, that their safety is negotiable. Sa likod ng bawat numero, bawat statistics ng robbery at arrest, may taong gumising ngayong umaga na may plano para sa kanyang araw. Sa huli, hindi sapat ang mag-ingat na lang. Kailangan nating humingi ng mas mahigpit na tugon mula sa mga namumuno, hindi lang sa pulis, sa batas,
Kailangan ng isang seryosong pag-aaral kung bakit patuloy na lumalaki ang ganitong uri ng krimen, kung sino ang nare-recruit at paano natin mapoprotektahan ang mga taong tulad ng security guard na yon.